Isipin mo, meta sleeve ka, dinala mo lahat ng hero, tapos di mo alam yung matchups. Wala marunong no. O gusto mo, hindi? Triple maneuver Pwede ka. naman. Gusto mo triple maneuver, walang problema. Hey. Welcome to Undefended Takes, the only podcast that always intercepts. Intercept ka tickets nyo. Okay. So, hi guys. Welcome back to another episode. So, I'm Pat. And I'm joined by Ace. Hello. And I'm joined by Russell. Hello. So, nakabili na ba kayo guys ng ticket ng Asia Championship? Ayun, nakalimos naman. May, shoutout sa pinakamabuting tao dito sa Unmatched Community, si Mas Munji. Ayun. Mahal na mahal kita. Salamat sa magbibigay ng ticket. Pagda-donate. Yan. Tawag dyan, not listening. Hindi, ano yan. Better late than never. Better late than never tawag. So, but before that, let's proceed first to acknowledge our followers. First, from our YouTube comments. Ayun, nag-comment si Neil, si Polonium, Tesla versus Jill. Nilaro namin to nung sa Era 21 T-Rex tournament. Sobrang close kasi nung game namin. Sobrang one interaction difference lang talaga. Ay, maganda yan. 50-50. Oo, 50-50 yan. Next time ulit. Bawi. Okay. So, next naman sa Facebook comments natin. So, nag-comment si James Panado. Sabi niya, solid. Great help daw to sa tournament. So, thank you, James, na nagkagamit mo yung mga pinagsasabi namin dito. And kay EJ naman, ayun, siya daw natalo ka agad pag natalo sa dice roll. Hindi daw siya marunong mag-post 2. Mag-aaral kasi mag-post 2. Kaya pagkalaban niyo si EJ, alam niyo na. Oo. Hindi ko alam kung news flash yun, pero 50% kasi baka posto ka lagi. Oo. Baka hindi mo alam may mat doon, ha? Then next natin yung Spotify. Sa Spotify comments, medyo marami din tayong comments dito, no? First of all, kay Sir Miko, another avid listener natin, no? Another very informative episode daw from Undefended Takes. Knowing when to be first or second position is essential to know depending which character you're using. Tapos, love na love niya daw yung hero of the day, especially daw sa matchups. Kasi medyo ano siya no? Medyo gamit na gamit din yung hero of the day natin for the last episode. And thank you for the insights and of the strengths and weaknesses. Yan. Thank you, Sir Miko. Then next kay Ravins. Kay Sir Ravins, magiging go to na talagang Undefended Takes for all players of all skill levels. So yun, thank you kasi kinilig kami ng konti. Heart. Heart. Hindi lang, it's not only for beginners but for intermediate players and also yung mga nasa top tier na. Joke lang. Nasa kanila yun. Gusto na pakinggan. Then, kay Lo, sana ma-auto ban na daw yung Hanging Garden sa one random formats. Actually, medyo nakikita ko yung reasoning dito. Basically, parang double advantage nga naman kasi tama naman. Post 1 hanging. Post 1 hanging. Wala na, bigyan mo na lahat sa kalaban mo, di ba? Then, lastly, kay Tristan, kay Sir Tristan, share ko din based sa experience niya, no? Yung losing daw kay Yen is Donnie. Okay. Maraming combat effects si Yen and yung attack ni Tris gamit short circuit para mahuli yung Marigold. Actually, I could see that working around din. Parang madami kasing card draw si Donnie, so makakasabay siya sa hand advantage. Oo, yun So, So, laging okay thinking ahead. Yes, tama. Then, yun yung may cards siya na medyo makunat siya. Wala siyang hinahabol na after effect na effects masyado. Talagang combat lang yung, so, ang kunat ni Donnie, di ba? So, yun yung parang winning niya na matchups. So, yan. Thank you. Then, proceed tayo sa Spotify poll winner natin, Russell. So, tinanong natin last poll kung ano yung advantage na gusto nila, di ba? Pag sa battalion. So, nanalo, ban advantage. Oo, dati ako rin ban advantage din ako. Lagi. As in, lagi, 100% of the time. Pero sa meta ngayon, parang ang hirap na rin talaga eh. Depende na sa lineup nyo pareho tsaka sa map. Lalo na marunong na gumamit ng map yung mga tao ngayon. Hirap na. Actually. Pero yun nga, pag hindi mo alam, pwede naman ban advantage para sure lang na hindi ka natalo sa draft. Hindi ka ma-check sa draft. Hindi ka ma-checkmate na. True. Thanks Yun pa lang, pwede ka matalo. 50% of the game andun eh. Yes, Yeah. I do agree about that. Now, let's dive into our main topic for this episode, which is yung mangyayari this Saturday, Asia Championships, and yung preparations for that. So, intro muna sa Asia Championships. Yung pinaka-huling quote-unquote Asia Championships was nung 2024 sa Thailand.
nung 2 years pumunta ago. sila Taj doon sa Simon Expo, which is napalunan ni Taj din siyempre. Grabe. Congrats. Then second si Alfon, no? Tama ba? Kung di Yes. ako nagkakamali. Yep. Paraw Oo. silang 6-1. So last year kasi, so 2024 yon. Last year wala tayong tournament, but meron lang Expo tourney last year. Biggest So last parang ano yung biggest event yun no? Ilan tayo nun? 72 70 to plus 78, 70. mga ganun. Oo, 78 parang yata. 78 nga. Ayun, which was won by Heinz. Ayan. So panalo si Heinz doon. Then ngayon, 2026, yun na. Ito na yung pinapag-readyhan natin. Let's go. So, The training this coming, this coming Saturday and Sunday yon. So, day 1, Saturday. Then, if makapasok ka, day 2. Then, Yes. that's the chance to get the championship. Magaganap siya sa My Center ng Quezon Yes. City. So, yung My Center, may ibig sabihin yan, hindi ko na alam kung mahaba siya eh. Parang meetings, May mahaba ba? basta ganun, meeting something. Hindi ko na siya nabibigit. Ayoko na siyang Ayun na alamin. Hindi ba censor yung C? Give me a moment. My Center. Meetings, incentives, conference, and exhibition Santi, center. Center. Kaya nga may center, bawal Nice. siyang may seat, tapos center ulit. Sorry na. So, Russell, for the format, ano yung format for the Asia Championships? So yung format natin for this year, battalion pa rin. So yun yung alam natin lahat na quote-unquote normal format, yun yung bring 5. Tapos, so yung usual na may sa Expo rin dati, 'di ba? May ban advantage, may possession advantage. So magda-die roll and then kung sino manalo, pipili ng possession or ban advantage. Possession advantage, ikaw pipili ng possession once ma-reveal yung fighters, or ban or draft advantage, ikaw yung last ban. So mas may control ka dun sa matitirang heroes. Yes. So sa ganung format, isang map lang, random map assigned sa table. So Sad. nagma-matter talaga kung sino yung dalawang heroes eh. Kasi syempre, hindi ka makakapili ng map eh. Ayun, yun yung battalion format. Na ginawa talaga ni si Taj, di ba? Si Taj gumawa niyan. Yes, si Taj yung formulate. So, yun, na-mention ko na pala yung post-ban advantage. So, Ace, ano bang masasabi mo dun sa ganong setup? Parang anong magandang piliin, ganyan? Yan, yung post-ban advantage kasi nung kinonceptualize yung battalion, kasama na talaga siya. Meaning you get to choose between pos and ban advantage. If mostly kasi you would look on the roster na dala mo kung anong gusto mong, kung ano yung it favors. Are your heroes more position advantage or mas gusto mo yung map? So it depends on your roster basically. As for me, I would rather have most of the time. I'm not saying that it's as a sweeping latitude. Mas gusto ko yung ban advantage just to dictate. Kasi pag ban advantage ka, meaning ikaw yung magla-last ban. So ikaw yung may last say sa kung ano yung matitira sa inyong dalawa. So gusto kong at least ma-prevent yung may losing matchup ako na matitira sa amin. Kaya I usually go for the ban advantage. So pag nakatalaban niyo ako, wag niyong kunin yung ban advantage, please ha. Ayos. Alam niyo na. Ayos. Wait lang, hindi pwedeng ako lang. Kayo, naman trip nyo. Patrick, ikaw muna. Same naman na ban advantage tayo. Kasi nga ayaw yun, same naman sentiment na ayaw mo lang maipit sa sa heroes na dala nyo both para maiwasan mo yung losing matchup sa kalaban. Ayun. Plus fatigue, so ayaw mag-post 1. Nabigay most likely pag-post kasi kinukuha post 1, di ba? Kaya ibibigay ko yung bigay ko na yung post Okay sa kanila, ako yung sa ban. Sanay na. Kasi wait lang, to si day 2. Si day 2 to eh. Russell. Ako, depende dun sa 5 heroes namin kasi. Tinitingnan ko eh. Pag hindi ako sure kung sino yung ibaban ko or sino yung gusto kong makalaban, magbaban ako. Magbaban advantage ako. Pag nakita ko na kung ano yung mangyayari dun sa draft, usually nagpo-pause na ako. Okay. By the way guys, sa mga listeners na hindi nakakaalam bakit day 2 tawag ko kay Russell kasi masyadong magaling si Russell eh. Pasok na siya sa day 1, hindi niya kailangan mag-compete sa day 1. Nag-qualify siya during the high stakes tournament or yun yung isa sa prize niya. Sa day 2 na siya papasok. Kasama niya doon yung isa pang winner ng Expo, si Heinz. So yes, so dalawa na silang makakapasok sa day 2. No need for grind kasi pasok na sila sa top 60. Actually, may dalawa pa. Yes, may yung dalawa isa pa si yan. Carl na nanalo dun
dun sa parang team league Roadshow. roadshow. Tapos yung isa pa yung nanalo sa league championship. So 4 sila, tapos yung top 12 yung kukunin. Balik tayo dun sa post-ban advantage, diba? So dito sa Expo, kasi per tournament iba to eh. Dito sa Expo, die roll, magde-decide yung winner ng die roll. Nasa kanya yung advantage, diba? Siya yung pipili eh. So anong tingin nyo sa ganun? Kasi diba may mga tournaments na automatic, pag nanalo ka sa die roll, sa'yo yung position advantage. Or sa'yo yung ban advantage. So anong tingin nyo sa ganun? Mas okay ba na dice na yung magde-decide or okay lang na may choice pa rin yung nanalo ng die roll? Gusto ko wala nang choice, like set na talaga para sa akin. True. Imagine mo natalo ka dahil sa dice. Masyadong malakas yung may choice pa kapag nag-die roll ka. Parang swing. yung winner pa yung may choice. Parang ang lakas masyado nung sa winner ng die Parang roll. walang pang-balance sa loser ng die roll, no? Yeah, I mean, wala. meron naman, pero mas parang naging 60-40 instead na 50-50. Parang Mas ganun. may control yung isa. Kontrolado May- niya. Pero okay lang naman kasi syempre dice pa rin yan. It is what it is. Oo, yun na yun. So, okay. Kasama naman sa laro. Yes, kasama Yes. naman sa laro yun. RNG Skills, management. kailangan ng skills. Sa pag-dice. Kailangan Tama yung pala, technique mo oy. maganda. Okay. Tapos speaking of nga, yung Battalion 5 ngayon, this coming Expo, exclusively Yellow Heroes ang maps right. na yung gagamitin natin. So, since darating yung Yellow ngayon, this coming Saturday, yung exclusively na nirelease lang sa kanila yung magagamit natin. So, banned yung T-Rex and Marvel. T-Rex set, pati yung Raptor set, banned yung Marvels. Ayun, yun lang. Bapi. Yun yung mga banned. Yun yung 4 na sets na banned. So, all other else, basta lumabas na ni Yellow, so bawal pa yung Stars and Stripes Bawal. kasi wala pang Yes. hindi pa release na Yellow yung Stars and Stripes. Tsaka FYI din, sa mga Ielos produced naman, banned din yung Solomon's Mine and Yukon. Yes. Yes. The normal band maps naman Yes. sila. Ayun lang. Pero don't worry if kunyari RG yung nyo, yung sets nyo, Okay pwede lang. naman gamitin. Basta importante, na-release lang ni Yellow. Baka sabihin nyo, mate-technical kayo kasi masyadong maganda yung fig nyo kasi detailed eh. Sorry, Yellow. Pero mas maganda yung RG kasi. Yun yung imagine nung naglalaro ka na tapos sabi, chinek nung ng TO, masyadong maganda yung fig mo, di ka pwede dito. Doon ka, bawal yan. Parang RG to sir So nabanggit ko nga kanina, meron day 1, day 2. So yung day 1 nga, ang meron doon is meron siyang Swiss na 7 games. So for 7 rounds, you need to play that 7 rounds para to try to get to the day 2. So most likely, to get 12 players out of the 144 na players na naka-register, na nakasama si Ace kasi swerte lang siya, nakahiram siya ng ticket. So yun, you need the most losses mo is 2. So dapat 5-2 yung score mo. Pero dun sa 5-2, dalawa lang yung makukuha out of all the 5-2s. 2-4? 4 ata. Depende kasi kung may mga pair downs. Diba? Pair downs. Depende sa results ng mga yun. Pero on average, tama ka dun too. On average, dalawa lang. So, better to have your score na 6-1 or better para sure na sure talaga. 7-0 muna. 7-0. Oo, pwede naman. XO muna para sure agad. Kwentuhan lang naman eh. Oo, XO na tayo. Then, ano pang mga additional mechanics natin for the day 1 Ace? Yes. Unlike the usual, magkakaroon tayo ng draw mechanic. Meaning, if naubos yung time nyo, automatically tabla kayo. Then, yun, medyo unique siya. So, I wanna know your takes about that, guys. Why don't we start with you, Russell? Ako, actually, ayoko ng draw. Lalo na sa gantong Swiss na cut to top X, diba? Kasi, isipin mo, parang sabi nga ni Patrick, 6-1 ka para sure na pasok, diba? Pag 5-2 ka, alanganin. Sobrang alanganin na. So, pag draw kayo pareho, isipin mo pareho kayong 5-1, tapos pag draw kayo pareho, parang alanganin na kayo bigla. Pareho. Instead na yung isa pasok na. So, parang mag-die roll, parang kung ako lang yung nandun sa lagay na yun, nag-time up 5-1 kami pareho, die roll na lang tayo para pasok na isa. Kesa naman pareho pa tayo hindi pumasok. Parang ganun, hindi ba? Yeah. How about you, Pat? Possible yan. Let's say, pag 6-0 na kayo parehas, pag XO kayo 6 round, 7th round, pwede kayo mag-collusion, quote-unquote, na True. wag natin laruin kasi sure naman pasok tayo. Parang it eliminates yung competition
parang Mm. parang Pero pasok to naman be tayo. fair naman, to be fair Pasok diyan, pa rin naman yung pasok naman 6-0. sila pareho Pero kahit na parang matalo. ano kasi, mas gusto mo yung manalo ka na Manalo, by your tama. own means na, "Hindi, True. nanalo ako dahil tinalo kita." Hindi dahil Mm. na, "Hindi sige, Nagbigayan. draw na lang Oo. tayo." Parang nagbigayan, parang gano'n. True. Though nangyayari naman siya sa ibang games talaga, Mm. hindi naman siya ikakaila, pero ayun, Sa ibang games ba okey naman. kamusta yung gano'n? Okey ba yung effect niya or parang may side effect ba siya? Kasi sa pricing, I've experienced it sa Hmm. pricing. Kunyari, 4th round, EXO kami parehas. Sabi, Mm. ayoko na maglaro, pagod na ako. Draw na lang tayo. So, ang nangyari, hati kami sa prizes. So, kunyari, first ako. Yung first and second na prize, hinahati namin sa dalawa. Para, Mm. let's say, may 5 booster packs ako, tapos yung Ah, second, may 3. Tig-4 na lang kami. Ganun yung kasi nangyayari. Yun yung so experience ko kasi. kinorpo niyo yung ano, kinorpo niyo yung Basically, yes. Basically, yes. premyo. Okay. Totoo naman, totoo naman. Ay, may isa pa pala ako diyan na input kasi may alam akong tournament na nangyari. Ganito sa inyo ano mas importante, yung total points based on number of wins and draws or yung number of wins? Yun muna yung Number of tanong. wins. Number of wins sa akin. Wins. Wins pa Kasi rin. may nakita akong tournament before. Champion, 3 wins, 0 losses, 2 draws. Second or third ata yung nag 4-1. Diba? Ganun yung effect ng draws. Kind of Parang weird. ang weird. Parang hindi Is siya it yung best na record? Hindi siya yung best record. Hindi siya best Oo, record. hindi siya best record necessarily. True. Yun Ah. lang. Weird. So, yeah, regarding the draw mechanic, I have a question. Does that mean pag 5-1 kayo parehas, then last round niya, you can just go, you can Actually. collude, then sabihin mo, stall na lang natin to or everything. Like, I'm not saying na mayroong ganong players, but there's a possibility na mangyari yun, di ba? Yes, actually, Ay, wag niyong gawin yan, mga nakikinig Oo, yan. bad yun. Bad yun. Bad yun. Halo Bad kayo sa yun. pagpapais. Bad yun. Oo. Sobrang bad yun. Pero, technically, oo, pwede mangyari. So maybe it's one of the things na pwede nating ilapit or be going concern sa tournament organizers. Kasi I think it would be, I don't say ma-abuse kasi isang best mo lang naman gagawin, but it could be Saka done. mahirap Oo, mahirap Kasi ilang 5, puro 6-1 naman yung papasok Majority. Actually, doon din papasok yung idea ng stall. Like, how do you define stalling kasi? Like, paano malalaman kung intentional yung stalling or talagang matagal lang tumira yung kalaban mo? Yeah. Di ba? Like, if wala na siyang out, then matatalo siya. Either talo or either lose or draw yung kailangan niyang gawin. Like, then again, di ba? Doon papasok yung idea ng nag-stall ka ba o talagang matagal ka lang tumira, di ba? So, those are the things na pwedeng pumasok once na i-incorporate niyo yung idea ng draws. Pero ayun, so yun nga, kung draws, ano bang alternative kung hindi magkakaroon ng draws? Bato-bato. I mean, kasi dati 'di ba, hindi naman nag-exist yung draw sa mga tournaments. Yung ano ba yung ano yung original? Yung pinakaunang ginamit when it comes to tiebreaker, if time's up na kayo, is yung health ratio. So, yun, kukunin yung percentage ng natitirang buhay nyo sa relative sa max HP nyo. So, yun. Not counting Yun lang naman sidekick. siya. Not counting sidekicks. Kasi yung iba piso-piso lang yung sidekick or yung iba walang sidekick. So, medyo weird. Pero minsan nagkaroon din yata ng time na, ewan ko, I think it's a weird changing of the rule lang na nasama sometime at one point yung sidekicks. Sidekick, Pero iba pa rin sa tournament, no? pero depende na sa TO. Pero in general kasi talagang hero lang yung titingnan mo Kung gaano ka yung percentage ng HP ng compare nyo sa isa't isa. Then, yun. Doon naman papasok yung mga mga DJ plays na ginawa. Like yung panalo ka na pero mag-heal ka pa. Pero lang for the sake of health ratio para tumaas yung record mo. Ganun yun actually, yung panalo na yung DD ko. Nag-take ka din muna ako para mag-heal lang. Ganun. Pero hindi siya perfect, pero may pros and cons. Pros, sobrang dali niya, di ba? Kasi compute. Cons, parang ang daming fighters na affected. Parang iba negatively, iba positively. I'm looking at you, Annie. Kasi si Annie, di ba? Gusto niya mababa yung buhay. Usually, piso lang buhay nun Mas meta ko pa dati si Shulk pati si T-Rex, malaking buhay, tapos T-Rex. Tapos lagi ka panalo. Lagi ka panalo sa ratio. Kaya T-Rex ako lagi dati. Di ba? Kasi may mga heal. Strange, di ba? Grabe mag-heal. Malala yung healing abilities. Yun yung original. Pero marami pang iba. Ano pa? Then nagkaroon tayo ng double maneuver in place. So once time's up, ang pwede mo lang gawin for your actions will be
double maneuver in place. So Mm. basically, ano lang, parang wala ka nang gagawin ibang actions, bawal ka umattack, bawal ka mag-scheme, wala. Mm. Double maneuver lang. So pag wala Parang ka ng deck, bumunot ka lang talaga. ito lang, oo. Oo. Wala na. Oo. Parang talagang as a pass, parang you'll just pass your turn pero you'll need to draw 2. Hanggang magkamatayan kasi mapapatig Hanggang kayo Oo. pareho for kailangan sure. mamamatay, parang ganon. Actually, meron akong ano dyan. Meron akong parang proposal to improve it. Instead na double maneuver, why don't we do it as triple maneuver? Ano, mabilis, mas mabilis, no? Oo, pwede naman, pwede naman. Ano, Okay lang, pwede. okay lang. Pwede naman. Oo, no? Hindi, pero Kung gusto mo, edi triple maneuver pwede ka. naman. Kung gusto mo mag-triple maneuver, walang problema. Basta di Paalam, mapapansin. Sorry. paalam mo lang sa kalaban mo mag-triple maneuver ka pagka ganun. Kasi dalawang actions lang tayo per turn eh. Di ba? Oo nga pala. Pero ano, Oo. pero yung, okay, dun sa double maneuver in pace kasi, yung rational niyan. Kasi dun sa health ratio, minsan, parang yung nasabi nga natin, di ba, may ani na gusto magpapaba ng HP. Or may mga fatigue heroes na mas mababa HP mo, pero sobrang lamang ka naman sa deck, tas alam mong hindi ka na mamamatay, di ba? So parang, kaya nagkaroon tayo ng double maneuver in pace. Kasi, what if fatigue hero ka, kapal ng deck mo, sure win ka, dun kayo magsa-start ng bilangan. Kaya lahat kayo mag-double maneuver. Yung kalaban mong aggro na sobrang aggressive, wala nang cards sa deck, pero nag-time kayo, edi sure na madadamage siya. Tapos ikaw, bunot ka lang ng cards normally. So, panalo pa rin yung fatigue fighter, di ba? Na dapat sure win kung natapos yung game. So, parang yun yung reasoning, di ba? Tinry natin to, kaya lang hindi natin nasubukan kasi walang nag-time eh. May Sa isang tournaments tayo Southern na ano. skirmish. Yes. Natakot yung mga tao sa penalty. Ang lala ng penalty na yun kasi pag once Hindi, na actually okay lang siya eh. Pero actually itong gantong tiebreaker or overtime, alam ko ganito sa Spring of Myths ngayon, pag naubusan ka ng time. Double Diba? maneuver, double maneuver. Double maneuver. Parang kasi yun yung may sense, isa sa may sense eh, na medyo fair. Hindi siya perfect din, pero medyo fair. Tapos, after nun, may iba pa. Yung iba naman, pag overtime, may blitz. Ibig sabihin, may timer lang kayo. May timer, Yun na yung time nyo sa Share kayo doon? the rest. Hindi. The rest of Hindi. the For your turn. lahat ng For your actions turn. mo. Lahat ng Yes, actions yes. mo. Ito, sa ano to, di ba? Na implement to dun sa Play Cafe dati, di ba? Yung Nat Squallies, di ba? Pag overtime na kayo, may time lang kayo, tapos yun, kanya-kanyang time lang. Yun lang Yung time. 1 minute mo, pag minute mo, naubusan, ubusin wala mo. na. Per turn naman Actually, yun, di ba? naalala. Per turn. Actually, naalala ko yun. Tapos, may nagreklamo na first round pa lang, di na sila nagkaintindihan agad. So, parang ang gulo agad. Parang kaka-explain pa lang, di ba? Tapos Okay, yun. So, shoutout lang kay Jerdon kasi first time ko siya nakita. Tapos nagpapanik na siya kasi, ano yung Alam mo character? bakit? Wayward ba? Alam mo Wayward? bakit? Wayward kasi yung character niya nun. Tapos 1 minute lang. Tapos isipin mo, tatlong ginagalaw. tatlong ginagalaw niya. Tapos 1 minute yung turn mo. So, ayun. So, para sa akin actually, ito yung isa sa pinaka-fair kasi tatapusin nyo pa rin yung laro. Kailangan mo lang mas mabilis mag-isip. Pero, mabilis gumalaw tapos rin yung laro. dapat. Tapos yung laro, for sure. Yung last na ginagawa if ever mag-time times up naman is yung last turns na tinatawag. Usually kasi yun yung ang ginagawa dito, you'll have an equal amount of turns to at least finish the game. Turn 0 then up to last 5 turns. So may turn 0, turn 1, turn 2, turn 3, turn 4, turn 5. Then basically you'll both have 3 turns each. Tapos then again check yung HP once tapos na yun. I think na-try ko na to pero on the other side of on the losing side ako, I think. I think yun yung matchup namin ni RJ sa Whimsy, Yanenga siya, GB ako. Down to 3 ako, down to 5 siya pero wala na siyang deck. Pero kung itutuloy dapat namin yung laro, mananalo ako kasi fatigue na siya. Yun lang. So parang ganun. So pwede mong, if losing ka, pwede ka sigurong mag-work around dun sa idea na meron kayong 3 turns. Nga lang, hindi na tutuloy hanggang dulo yung laro. So yun yun. Yun yung idea nung last. Parang feels bad siya pero at least, di ba, ano pa rin, may way to work around it. Actually, ito nga yung pinakagustong ako for me, ito yung pinakagustong tie-break option. Yung last 5 turns. Kasi it will still prevent stalling. Kasi malalaman mong may end talaga. May certain end yung game. Yes. The problem is, after the 5 turns, possible na buhay kayo parehas. Babagsak pa rin kayo sa health ratio. Kaya whatever other tiebreaker yung yung mangyayari. Kaya medyo nasasaya, parang double tiebreaker lumalabas. So, para yun siyang
ano, naging con niya? Yes. parang dun sa gandong setup kasi parang lugi yung fatigue fighters. Oo. Like, yung mag-mill out na lang kayo ng deck usually, pero buhay ka pa. Like, you'll survive the attacks na parating. Mapafatig mo yung kalaban mo, basically. Ubus na yung cards niya. Dapat mananalo ka pa in the long run. Like, calculated mo na. Pero may mga ganun times nga kasi yun. So yeah, yun nga, may mga pros and cons din, no? Pero at least, tama ka, Pat. At least na-prevent yung stalling kasi last extern naman, wala na. Usually, di ba? Usually, walang time din yung last externs. Pero yun nga, ang con rin nun, since walang time nga, possible na mas tumagal pa yung buong round. Kasi mas iisipin mo yung gagawin mo, no? Alam mong walang time, eh. Anong pinakagusto nyo dyan kung kayo lang naman ang masusunod? Ayun sa akin, nabahin ko Ikaw, na last last extern extern sa... sa akin, siguro okay na rin yung last externs. Parang nag-incorporate lang din naman din yung health ratio dun once na matapos yung turns nyo. Pag pag wala pa namatay, no? Medyo ang ironic lang kasi pakinggan minsan na yung reasoning kaya tayo nagkakaroon ng gantong time limit kasi yun nga, yung logistics. Pero kasi pag nag-last externs ka, parang naisip ko, usually like, tumatagal lalo. Like another 10 minutes or 5 minutes yun na, kasi hindi mo na mape-pressure yung tao dun kasi 3 turns, bibigyan mo sila ng 3 turns, they can think all the time they want, diba? They can take the time. Pero alam ko may mga tournaments din na may last externs pero per turn 1 minute. So parang combo rin, diba? So yun yung okay lang din. Ikaw, Russell, anong trip mo dito? Ako yung, I guess yung may time na lang sa dulo, yung pwedeng blitz. Kasi gusto ko talaga natatapos yung laro eh. Ayoko nung mananalo ko dahil sa technicalities. Kaya gusto ko yung may timer na lang. Kahit mag-misplay na ako, basta tapos yung laro. Yun. So, also, reminder lang sa mga sasali sa expo, merong chess timer or may chess clock na na kailangan kayong gamitin for the tournament. I-check nyo lang yung GL page or lilink namin sa sa comments kung para dun sa sa full rules and regulations for the tournament this Saturday. Okay. Next naman natin, since napag-usapan natin yung the Asia Championships, so pag-usapan naman natin yung mga naging preparations natin. So, pinakauna dyan, yung pagbili ng ticket. So, Ace. Ikaw muna, Patrick. Patrick, nakabili ka na ba ng ticket? Ako, nakabili ako. Tatlo pa. yan. Binili kong ticket. Nice one. Binilang ko yung kaibigan ko kasi ganun ako eh. Ikaw, Russell, hindi mo na kailangan bumili, di ba? Ako, hindi ko Kasi kailangan date bumili. ka na, di ba? Yes, Ikaw, Ace, nakabili ka ba ng ticket mo? Wait lang kasi tayo dito, de-defend ko yung sarili ko eh. Hindi, undefended things, di ba? Kita tanggapin ko na. Okay. Hindi. MB guys. MB. My bad. Actually, dito na ako agad nakabila. Hindi ko alam kung makakaabot ako kung magkakaroon ako ng conflict of schedule sa time na yon. Hinold ko muna yung pagbili ng ticket. By that time, sabi ko, umal, tapos ubos na. So, yun. Ayun, umiyak. Umiyak ako ng slight. Sabi ko, ba't pa ako nag-practice? Di naman pala ako maglalaro. Lungkot talaga. Buti na lang. Nasar pa ako ni Russell, nanalo nga ako sa kanya. Di naman ako kasali, di ba? Sabi ko nga, feeling ko si Ace ang champion dito pero hindi pala kasali, never mind. So, ayun. Buti na lang ulit i-shoutout ko ang pinakamabait na tao sa Unmatched community, Josh Munji. Basta yun, napakabait niyang tao. Nag-provide siya ng ticket sa akin. Yun. Kiss ko daw siya next time. Saka marami daw dapat shoutout sa Undefended Takes. Kaya ayun, dalawa na ako, mamaya isa pa para sulit. Ayun. Thank you. Kaya wag niyo na akong gayahin. Yun yung lesson. May lesson dito learn. Oo. Alam yung lesson learned dito is to listen. Okay. Sinabihan ka na eh. Nakinig ako, hindi lang ako sure kasi talaga. Okay, next naman natin. Russell, what are the things to bring? So actually, things to bring. Siyempre, yung unmatched decks nyo. Siyempre, huwag nyo kakalimutan yan. 5 lang naman. 5 lang naman ang kailangan. Ng walang dala. Parang mas malala yun kaysa hindi nakabili ng ticket Hindi naman sa pagkaan. So, aside from siyempre sa unmatched nyo, huwag nyo kalimutan magdala ng tumbler. Kasi ang alam ko, discouraged ba? Bawal ba talaga or discouraged na magdala bawal ng ang plastic? single-use na bawal ang single-use container sa QC. Tama ka So, dyan. dala kayo tumbler para may water refilling stations naman. So, yes, kailangan nyo yan. Lalo na't 7 rounds tayo. May break ba? Parang wala nga atang break, no? May break yan. Probably may break. May break. May break. Last Pero year, kailangan nyo pa rin ng tubig. Yes, saka aanli naman yung refill ng water doon sa my center. Sagana naman, hindi naman sila nagdadamot sa tubig. Tapos,
pa ba? Plus meron din sa labas na ano, dun sa ground floor most likely yun. Yung may mga food stall naman dun if ever pagka-break, Gutom. pwede kayo kumain muna Pero sa labas para lang. to power up. Oh, pero sa labas. Oo. Pero I Tapos, think you can bring yung mga small snacks, no? Sa loob. yes, ay nagdala ko ng candy last time. Ewan ko kung okay Candy, yun. Nagdala ka ng tubig nung like, kompleto ka sa gear tapos wala kang deck na dala. Tubig ka na. Ayun, so wag niyo kalimutan, dala kayong tumbler. Importante yan, lalo't 7 rounds, tapos kailangan nyo mag-rehydrate. Sa yun, salita kayo ng salita dyan kasi maneuver, attack, ganun. Ilang actions ka pa? 3 actions kasi Blackbeard. I guess, alam naman na ng mga tao naglalaro ng tournament na mga by third round, pagod ka naman na siguro. Kaya kailangan mo talaga ng break ko, ng tubig, ng everything you need. Oh, may magdadala nga, isang pakete ng Red Bull eh. Shoutout kay Aaron, di ba? Ayan. Iba ka talaga, Kuya Aaron. Okay. Okay. Huwag nyo kalimutan. Next Pero may naman. mga ano pa. Eh. Huwag nyo pang kakalimutan. Yung next, sige. Ano yung next ako is? pala. Ano pang huwag kakalimutan? May deadline din to. Yun, line up registration, no? I-make sure lang na nailagay nyo na yung mga gagamitin yung heroes. May ticket nga kayo. Eh, di naman kayo nag-line up registration. Di parang kayo din ako, di ba? Sino tatawanan ko ngayon, di ba? Yung isa dito, isip ng lineup, di pa nagre-register. Mamaya, di na nakasali, di ba? Kailan ba yan? So, by May 29, dapat tapos na kayo, ha? Na-register nyo na, ha? Diyos ko naman, mamaya, intayin nyo pa yung 11:59 ng sabi bago nyo i-register yan. Kayo kayo mga scout yun. Yung iba nagtatanong pa ano nadali na hero nung isa. Di naman kayo magkatapat. Huwag nyo isipin yun. Like, go with the flow. Tinan mo to si Russell. Di pa yung nagre-register. Register ka Ako final eh. So yung tanong nga doon, yung follow-up dyan, kung may lineup registration kasi, paano kayo nagpe-prepare ng lineup? Parang thinking nyo. High level lang. Mukha siyang high level pero ang weird ng sagot nyo. Vibes. well, legit yan. Like, okay siya sa akin. Like, kung anong gusto ko. Kung ano matripad mo lang, no? Pwede kung naman. kabisado mo naman yung matchups, kung kabisado mo yung matchup, then why not, diba? Like, yung matchup spread ng hero na dala mo. Then, let's go, diba? Bakit isipin mo, meta slave ka, dinala mo lahat ng hero, tapos di mo alam yung matchups. Hindi ko marunong, no? Oo nga. Nangyari sa akin yan. Diba? What do I do pagdating na doon, diba? Parang di ka lang bumili ng ticket, bigay mo na lang sa akin, gano'n, diba? Tama. Ikaw, Pat, paano ka nag-prepare ng lineup? Ganun din. Nakinig ako sa Undefended Takes yung episode nila sa sa lineup creation. Oo. may Ang ganun dami ba? ko natutunan doon. Ganito pala pag kinikil mo yung sarili mo. Parang feeling na kinikil mo yung sarili mo. Hindi. Yung ano lang, comfort picks lang. Comfort picks lang. Siyempre, with that, para maging comfortable ka sa mga picks mo, you need practice. Tama. So, yun. Maraming may nakita tayong mga practice games. And usually yung mga tournaments prior, the Ace Championships, ang ginagamit nilang format is yung sa Expo format na nga to have an idea or preview ba na kung paano tatakbo yung lineup mo, paano yung kalaban. So, yun. Parang you'll take that as practice na rin para to familiarize yourself sa lineup mo or additional reps kung gusto mo pa ng reps sa sa mga let's say nagbago ka ng fighter for this expo since nabago yung format kasi nga yellow maps lang, heroes tsaka and maps fighters. lang yung meron. Kaya syempre medyo maninibago ka ng slide. So pwede kang yun yung mga nagamit as practices for main event. Saka yun, mas maganda rin na marami kang ka-practice, different people, para maka-encounter ka ng different approaches ng game. I think, yun. Actually, shoutout kay Kung dati, napag-usapan namin to, yung practice, nung I think Nats time pa to, 2024. So parang pag-usapan namin, kung kaming dalawa lang magpa-practice, pag may mga strats kami, secret siya. Pero, paano kung yung gameplay lang namin yung alam namin, di ba? Hindi ka makaka-adjust sa gameplay ng iba. So, mas maganda kung mag-practice ka talaga, tama, with different people. Kasi nga, iba-iba yung approach ng mga tao eh. Doesn't have to be a lot of people. It's just, like, a certain group, it's fine. Like, playgroup lang talaga. Kahit playgroup. Baka kasi may mga tao din na they don't want to play with a lot of people.
people with the idea of may scout sila or something. Mm. So you can just play with your friends or yung playgroup na you can trust, I guess. Practice lang, practice. Okay. Practice, trial Wala by na, fire. hindi na sila practice kasi sa Sabado na yun eh. Ilang araw Well, pa. sabagay. Araw pa. Pwede pang may 2 Nandito days na. pa. Wait, may question ako doon regarding sa Mm. practice na time. Gano, like wala ba kayong pahinga noon? Like the day before maglalaro pa kayo or like do you just relax? Pahinga na lang ganun. Ako Relax relax na. ako. Oo. Kasi day one kasi kami. So yung day Ah. 1 namin, relaxation day mo. Relax ni Sorry, Russell yan. No, mali. Yung day Yung 1 day one natin is trabaho relax ni ni Russell yun. Ay, oo pala. Oo pala. Doon ka na, Russell. No? Oo. Pero pero So, sa ano nyo, yung day before ng day 1 nyo, Friday? magpa-practice pa ba kayo or rest na yun? maglalaro nga ako ng Magic eh. So rest from unmatched. Rest from and match. True. Saka important na rest up talaga before the tournament na kailangan matulog kayo. Yes. Kasi para at least refresh yung mind nyo pagkapasok sa sa laro. Hindi kayo iba-iba yung iniisip, parang si Russell naglaro ng walang tulog. Ayun. Woo! Alam 10 niyo na minus nangyari. 7 equals? Hindi ko alam. 4. Tulog, saka pahinga, saka kain. Ayun. The usual thing na kailangan Oo. before tournaments. Yes. Kailangan mong tanongin yung mga kalaro mo. Nag-count ka na lab, mga ganon. Tapos, as for dun sa tulog, kailangan mo ng tulog pero wag ka masobraan ng tulog. Baka naman ma-late ka tapos di ka nakapag-register. -1 game ka pa, di ba? Hindi yun, di ba? Pwede kayong makahabol pa rin even if you're late. Ang problem lang, your first game will be a loss already. So, yun. Anong start natin? 11, no? Reg is 10:30, tapos 11 yung first game. Okay, so yun. Yung mga kailangan natin i-prepare for the tournament. So now, let's dive into our segment. Our hero of the day! So, Ace, who is our hero of the day? Ang hero of the day natin, ito, hindi to hot take, pero siya yung sasabihin kong pinaka-degen na hero sa Unmatched. Generation X. Okay. Yeah. And I think wala nang tatalo sa kanya pagdating sa pagiging degenerate. Yes. Walang iba kundi ang Mystic Assassin ng Hell's Kitchen, Electra. Let's go! Di ko alam ba't Ano? na-conceptualize yung di kinapalakpakan. Pero hinipe ko lang konti. Check mo natin yung stats. First of all, si Electra is a melee fighter with 7 HP. 7? What? Okay, you can check on that later. Pero 7 HP siya, napakababa. Then, move 2. Then, meron din siyang sidekick na 4. Yung the hand na tinatawag. So, tig-pipiso lang yung hand na yun. Tig 1 HP na pero 4 sila. Move to rin, in case of board control, 4. So, bari 5 sidekicks na move to. So, can cover a lot of ground. Let's check yung ability niya. Yung special ability niya is, the first time Electra would be defeated, remove her and all hand from the board. She is not defeated. At the start of your next turn, resurrect her. When Electra resurrects, flip your health dial, shuffle your discard pile into the deck, place Electra and all the hand onto the board with each fighter in a different zone. Okay? Then, meron siyang basically parang symbol sa cards niya na if there's a hand symbol, you resolve it if resurrected na si Electra. Yung medyo may-weird doon kayo, basically, is dalawa yung buhay niya. Dalawa yung buhay niya. Once na matalo siya the first time around, hindi pa siya patay, mare-resurrect siya next turn niya, then reshuffle yung discard pile niya, then pati yung sidekicks niya, then meron siyang another HP, 9 HP. So, 7 plus 9, it would, ewan ko, magaling ba kayo sa maths? 16 yun eh. Oo naman. Si Russell lang 16 hindi. yun. Oo. 16 HP siya all in all. So, beefy siya. Pagdating sa dami ng deck niya, medyo unique din siya cause she only has 20 cards. 20 cards, has 10 copies of 10 cards na 2 copies of each. So, very consistent. If ilulook natin siya sa current tier list ng aggregate tier list ni Montage, she is sitting pretty nicely sa number 2. Number 1. Number 1 na siya, actually. Yeah, number 1 na siya. So, I guess tama naman yung placement niya, I think, sa akin. Kasi sobrang digit niya. Okay, then we discuss all the stats, the abilities, the cards. Then, let's go with the strengths and weaknesses. Why don't we start with you, Russell, bilang Electra fan ka, diba? So, nag-Electra kasi ako eh. So, yung isang favorite na strength ko sa kanya, na-mention mo, di ba? Isa siya sa pinaka-degen na fighter. Pero kasi, sobrang versatile niya, na kahit sobrang degen niya, kaya pa rin niya mag-aggro. Yes. Depende sa Degen. matchups.
kayang-kaya pa rin niya mag-aggro kasi ang sakit pa rin niya. Meron siyang 6 Mystic Assassin, 6 damage na syempre pag nag-recur yung deck mo, di ba? Nag-reshuffle, may 4 copies ka ng 6, di ba? Tapos meron pa siya ng The Fist na pwedeng mag-combo kasi may 4 na hand ka. Every time gamitin mo yung The Fist, sacrifice sa hand, extra action. So may combo rin siya. Balik So, pa yung mismo yung fist. so pwede na siya Talaga. mag-degen, pwede pa siyang mag-aggro. So lahat na, sige, kaya niya nang gawin. Tapos yung weakness niya for me, so depende sa matchup to kasi sobrang onti talaga ng weakness niya. Yung weakness niya, I guess yung may mga super burst damage talaga. Kasi first life Nuke. niya 7 HP, may mga nuke, 'di ba? Kung kaya mo agad maubos ng 7 sa first life niya, like within the first 5 turns, lamang ka na. 4 or 5 turns, 'di ba? Lalamang ka agad. Yun yung isang way para matalo siya. Dahil mababa yung HP niya. Mababa yung initial HP, 7 lang. Total, Okay. normal. Pero yung initial, yung baba. Yes. Okay. Pat? Okay. So, for me, strength niya, yung pinaka-best card niya ever. Ano sa tingin niyo? Ako, Yung scheme, Mesmerize? Mesmerize? Hindi. Snake Root. Snake Ah, Root. okay. Snake Yeah, Root pa tama, rin. tama. Oo. Dami Kasi- niyang magandang card. Diyos ko. Actually, lahat maganda. Tapos Diyos ko, sobrang ganda card. consistent niya. Pero yun nga, yung Snake Root kasi yung best strength for me na immediately kasi siya na blue. So, mauuna talaga siya. Hindi mo siya makaka-cancel. So, hindi if you will attack, then may Snake Root yung Electra, most likely walang damage siya kay Electra. Unless may effects lang after. Ayun. Then, yun, mag-wall lang talaga siya. Yun yung gameplay niya for Electra, for me. Then, for weakness, I think, ma-exploit na yung wall, pagka nag-wall nga siya, ma-exploit na walang cancel yung Tama. yung Yung hand. hand. Yep. Oo. Yes. So, Oo nga, may mga matchup na natatalo yung Electra dahil if nag-wall, then nakakapag-farm ng effects yung Yep. kalaban since walang cancel yung hand. Pero yun, same sa nasabi ni Russell, yun nga. Sobrang sobrang versatile niya. Pwede siya mag-degen muna sa first life. Then sa second life, pwede na mag-aggro bigla. Parang out of nowhere, mag-burst ka ng Electra. Ayun. Sa akin, yung strength niya is yung OTK niya na turn, pagka-resurrect. I think yun yung pinakaunang degen way na ginawa talaga yun na-discover agad ng mga tao pagdating kay Electra. Like, you save to Mesmerize, then hintayin mo din yung hawakan mo yung dalawang sais, then another fist na copy. So once mabuhay si Electra, you can basically, may dalawa kang set the stage na gain action. Parang ganun yung nangyayari. Tapos may dalawa kang sais na pwedeng ibato agad. So, Yes. pag walang defense yung kalaban mo, like, take 12 agad yun. Okay, At best yun na, Hindi pa nga at best yun kasi May may dahat na fist ka pa. may hindi mo pa iti-take account doon na nananalo siya sa fatigue kasi basically 40 deck siya. Parang ganun yung nangyayari. Tapos, yun, I guess yung weakness parehas lang yung kay Pat. Ayun, yun lang talaga yung naisip kong idea na pwede mo exploit na weakness ng Electra is yung walang cancel. Yun lang din talaga. Like, ano ba? Nag-isip pa actually ng matchup na pwede mong i-farm. Shulk, Omega. Tama. Ay, look, yes. Yung Shulk. Tama ka, Shulk. Yung Omega. Sure, taga sa hand. Matic discard 2. May mga, yun na, yung usual na matchup na best friend mo yung sidekick. Yung ganun, may best friend mo yung sidekick. Hindi mo papatayin. Yes, yung pwede mo siyang, ilaalala ko kasi yung matchup na yun na tinatry kong patayin yung pinapatay ko yung the hand para walang cancel. Tapos kinakancel ng kalaban ko yung pampatay niya. para ma-farm niya. Parang ganun yun. Basically, yun yung pinaka-weakness nga talaga. Walang cancel yung the hand. Yes. Okay. So, yan. I guess, kitang-kita naman yan, weak capabilities ni Electra. So, yan, degen siya as well. Then, discuss na natin yung strengths and weaknesses niya. Let's go over sa matchups ni Electra. Let's start with you, Pat. Okay. So, for matchup ko, it will be Electra versus Bigfoot. So, winning si Electra dito. Kasi, all Bigfoot can do is just maneuver attack, di ba? And nabanggit na naman natin kanina, si Electra may wall of 4 sidekicks. So, 4 attacks na agad yung kailangan ni Bigfoot para mapatay yung sidekicks before going to Electra. Then, may resurrect pa siya. So, wala talaga yung Bigfoot dito. Kailangan pumasok.
Then, pwede naman yung jack horns para Oo. mabawasan sa pass. Pero Pero kasi kulang pa rin. kulang pa rin eh. Kasi 6 may nga lang revive. yun eh. Ha? 6 nga lang kahit sa first life kulang pa. Oo. Kailangan mo na shift. True. Plus may revive pa Like, ng hand yung Ay, oo nga. si Electra, may Hands of Red pa siya. So madagdag pa ng 2. So basically kung perfect na 6 hands muna sa first life, then possible 6 din sa pangalawa. Kaya ang hirap talaga as Bigfoot dito. Yes. Pwede mo naman ma-cancel yung The Fist, okay lang. Okay. Pero kasi Sige, snake root cancel kasi, mo. Ano mangyayari? di ba? Wala talaga. Actually, Wala. iniisip ko dapat sobrang super specific lang para manalo yung Bigfoot. Like, Oo. kailangan nyo ng maliit na map, tapos kailangan mo ng Jackhorn. Tatlong horns. Tatlong Kailangan mo horns ng- sa opening hand. Kailangan mo ng crush or... Actually, kailangan mo ng crush early or horns para makapasok. Then, go, parang ganun. Patay mo agad. Hope. Tapos kailangan mong mag-hope na walang snake root sa... Walang snake root Starting pa. Isa Oo, pa yun. Oo. Pag kasi, pag napatay mo si Electra nga, na Early. nang lamang ka pa sa deck, kasi may mga passes si Bigfoot eh. So may chance mangyari. Doon lang siya mananalo, pero hirap. Yes. Super specific lang. Pero Super pag binigyan mo ng medyo mas hindi siya small map, alamang na agad yung Electra. I mean, Yes. sobrang behind na ng Bigfoot. Oo. Yeah. Ayun, sobrang degen. Isipin nyo, it's already a Bigfoot ha. Pero sa stats, 92% si Electra versus Bigfoot. Aray ko. with Malungkot with 32 plays. So Oo, parang diba? ano na yun, Yenenga Sinbad levels na nakakalungkot for Bigfoot yun. Pero Electra yan eh. Ganun siya ka-degenerate. Yes. Ayun, yun yung Okay. matchup ko. Winning na winning. Let's go with the next matchup, Russell. Actually, ito isa sa favorite matchups ko to eh, even to. Electra, Daredevil. So, bakit ko to favorite? Kasi, itong matchup na to, pareho silang Degen heroes eh. Box na, pareho pa silang Degen. Pareho silang Fatigue Fighter. So, si Electra, Fatigue Fighter, kasi nga, na-mention kanina, at max, di ba, parang may 40 card deck siya. Si Daredevil naman, may Devil of Hell's Kitchen na pwedeng mag-recur infinitely, potentially infinite recursion. So, paano? Ano lang gagawin? Dahil pareho silang Fatigue Fighter, yung matchup na to, sapakan. Legit. Mas aggro pa dito si Electra. Kasi siya may limit eh. Si Didi, wala. Si Didi, 22 card deck, mag-devil siya ilan? 4 times? 5. 4 to 5, lamang na siya sa deck, diba? So, alam naman natin, wala ngang faint yung hand. Kaya pwede mong i-farm dun yung devil mo. Yes. Kaya ang goal ni Electra dito is i-aggro talaga si DD. Walang card draw. So usually spinam natin to dati. Usually nananalo si Electra kapag maganda yung timing nung Mystic Assassin niya. Usually, parang siguro let's say 80% of the time, yung Mystic Assassin ni Electra gagamitin niya para patay niya yung sarili niya. Kasi gusto mong mangyari yon para tatimingan mo yung time na walang defense or walang hand yung Daredevil. Yes. So pagkabuhay mo, magme-mesmerize ka 2 beses. Patayin kung walang defense pwede mo yung ma-OTK. Patay mo agad dun sa turn na yun. Ganun usually yung matchup. So as DD naman, make sure na lagi ka may hand. Lagi ka may defense. At least 3. At least. Kasi ito yung mesmerize natin eh. Ito yung tinry namin ni Russell na spam nung 2024, no? Oo, spam talaga. Ito yung time na after ko, ayoko na mag-Electra, di ako marunong mag-aggro kasi. Kailangan Give up ko yung Electra na ito eh. Kasi sabi ko, di ko kaya mag-aggro Electra. Di marunong. May matchups na kailangan niya mag-aggro eh. Parang awkward kasi pag inisip mo na kailangan mag-aggro na Electra eh. Oo. Kasi, baba ng buhay, tas walang card draw, ganun, diba? Kaya si Didi dito, lagi, ang importante talaga kay Didi, grappling hook. Sobrang important ng grappling hook dito. Siguro hindi ka dapat never ka mag-low hand count. Then you're good. Tapos yung cancel mo lagi para sa fist, sa hand. Yeah. Hindi sila magsimatay. Tiyatakbuhan mo din yung hand eh. Sa Electra. Tapos yung true adversity mo, hindi mo pa pang ubos minsan sa hand, diba? Electra lang yun. Electra lang yun. Minsan nga, pass lang talaga siya.
Oh, yun. Si Ayan. Didi yung mas magdi-degen dito. Siya yung magta-try mag-fatigue. Mm. Ayan. So, last matchup for me is Electra versus Luke Cage. So, ito naman, sobrang losing naman siya dito. May nakakatalo pa. So, it's a surprise, may nakakatalo pa naman sa kanya. Kaya In a naman. weird way. Kaya naman, kaya naman. Electra pa rin yan eh. Kasi bakit niya ba winning yung Luke dito? Because of one card, still standing. Yung still standing, pwede mong i-farm sa hand yun. Yes. Automatic panalo yun every single time. Like, pabayaan mo siya. Then, also, it helps na yung ability mo, napakalaki, napakaganda sa matchup na yun. Like, kasi di ba yung OTK ni Electra, tatanggalan kanya ng defense. Pag tinanggal niya yung defense mo, meron ka pa rin Okay lang. Meron ka pa rin. May blank ka pa rin. Yun. Meron pa rin damage. Then, yung power man, hindi mo iaano sa heart, hindi mo iaano sa hand kay Electra lang. Then, basically, hindi ka mamamatay basta-basta. Usual na sakit lang naman ng Luke dito. Yung talo lang dito ni Luke is nagbe-break siya. Which is, I Or guess siguro rin. pwede siyang mamitigate kasi tumatakbo lang naman yung Electra. So, okay lang din yun. Pero isa rin siguro yung kung magamit agad ni Electra yung The Fist, yung pagpatay ng hand, tas walang trash talk si Luke, tas ubusin agad niya yung hand, di ba? Para walang mafa-farm. Cancel lang talaga. Cancelin na lang. Kasi makakapasok na yung sure na yung still standing. Oh shit. Yan. Kaya mong i-outlast. Na-try namin to ni Taj during practice sa Expo. Then, practice during the Nats. I think na-try namin to like 10 games. Tapos isang beses lang nanalo yung Electra. Kasi buong game walang still standing. Nasa ilalim yung still standing. Yun lang. Yun yun. Dalawa. As in lang yun. Kaya natalo. Sabi namin, yun lang. Anomaly pa yung pagkatalo ni Luke nun. Parang ganun. Recorder pa, no? Oo. Yun lang yung natalo siya dun. So, it's a very Luke Cage matchup. Ayan. So, I think that's our take sa matchups. Then, let's go with the map. What do you think is the best map for Electra? Bronze. Yun. Yun na. Kasi dalawang gusto ni Electra eh. Either malaki or koridori. Pero both. Yan, bronze. Bronze. Na-try ko siya isang beses lang yung Electra T-Rex, tas bronze. Madelek out na ako, di pa siya namamatay. Wala pa siya second life niya. Ang ginawa ni Taj nun is nilagay niya sa magkakabilang dulo yung hand. Tapos mag-snake root clan niya, tapos tatakbo na naman sa kabila yung T-Rex. Aray ko. Tapos hindi pa yun. Pagka snake root niya, ihaharang niya sa entrance ng club yung mga hand. So, hindi pa rin makapasok. Oo, di ako makapag-ripples papasok. Parang ganun yung problema. Tapos kung saan snake root. Anywhere kasi. Yeah. Oo, hindi man lang zone Saka yung fact na immediately. Hindi mo siya, dapat during combat man lang magkapalit sila para ma-cancel mo. May game, may play around ka. Parang okay na yun eh. Parang si Air din ba? Immediately rin? Immediately rin yung stop. Okay. Mas, yun yung balance na Balance na. Katabi kasi dapat eh. Oo. At least katabi. Ito kasi anywhere. Kabilang dulo. Let's conclude this degenerate hero by wrapping it up by saying Electra is the most degenerate but at the same time very strong hero na I think hindi naman siya yung this is not the way she was intended, no? Parang supposed to be this lang talaga. Yep. Ng mga players na there's this much better way to play her. Na it's not fun but it will win you games. So yun. Dapat autoban lang siya. Final question, autoban ba dapat siya? Ako. No questions asked. Yes. Thank you for validating that. So yun, that's our hero of the day. Okay. So, yung hero of the day natin, hindi lang kasama dun sa dun sa for Saturday kasi banned sila. Kasi sabi kasi ni Russell baka mascot daw siya. Okay. So, do what you want with that information. Okay. So, let's proceed to our current and recent events. So, first, Russell?
Yan, yung Roadshow League Championship na nangyari nung last Sunday. Tama? Sunday 24, no? So, yung nanalo dyan, pasok na rin sa day 2. So, good luck, good luck. Yes. Good job, good job. Congrats. Good job. So, next naman natin nung syempre, yung pinag-usapan natin nga kanina, day 1 and day 2 ng Asia Championships. So, yun nga, nabanggit natin kanina, yung day 1 sa May 30, Saturday, 7 rounds ng Swiss. So, good luck sa atin, sa mga sasali dyan. Then, of course, pag naka-qualify tayo for day 2, Ace, qualify tayo dapat. So, dapat. So, day 2, May 31, Asia Championships. Best of 3 na siya from semifinals up to grand finals. Ayan. Yes. So, top 16 players will battle it out for the championships. Then, sa semis, best of 3 na siya. Yes. Ayun. Then, if ever makita nyo kami sa day 1 and day 2, huwag kayong mahiya. Mag-hi lang kayo sa amin. Mamimigay ako ng sticker. Yes. Hindi kami suplado. Joke lang. Okay, then lastly, ongoing pa rin po yung mga kasali online sa Spring of Myths. Newsflash, naglag na po ako. Kahit di yung tinatanong, sinabi ko lang, kasi magkukumpa ko eh. At ang copium ko, di na ako mag-schedule ng laro ko. Okay na ako sa buhay ko. Tama, oo. Ako rin, gusto ko shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo, Monte. Rafael, yung kalaban mo. Bad. Shoutout. GG well played. Ayan, sa mga kasali pa at hindi pa nalalaglag, good luck sa laro nyo. At sa mga nalaglag, okay lang yan. Appear. Ayan. Samahan nyo ako sa mga malalaglag. Sumama kayo sa akin. Ayan. Okay. So, next natin, meron pa. Open na yung registration for open roster tournament for May and June ng Restoration Games. So, we can put the link na lang siguro if open pa yung registration. So, ayun. Sali na lang guys. By the way, Pat, sa mga listeners natin, can you give us the format of open roster? Para sa hindi lang format. Kasi hindi lang familiar. Actually, ako yung pinaka-unang nag-register dyan, pero hindi ko binasa yung format. So, si Russell, sure yan. Binasa ni Russell. Yung format actually, ang lupit. Sa masayang format. Kasi open yung buong roster. Tapos, nakalimutan ko yung exact details, pero basically, magse-set kayo ng matchups. I-assign nyo na sa So, parang yung dating open roster lang din. Yes. So, yung mga low mid-tier heroes nyo, mapapasok nyo na yan. Kunyari, ako, si Vladimir versus Robin Hood, pwede kong ipasok yan. Pasok mo, Vladimir versus Sinenga, talunin ulit kita. Yan. Yan, mga ganun. Kahit anong matchups, ikaw bahala. Kasi i-assign nyo yun, tapos lalaroin nyo pareho. Yung in-assign mo, tapos in-assign ng kalaban. So, okay. So, hindi alam ni Pat yung roster, format? Tama? Mali lang. Sumali lang. Pwede ba natin sabihin not listening yun pag ano? Not reading. Not reading na. Hindi kasi nagkaroon ng problema yung registration doon. Parang a few hours na open na yung registration. Then nag-comment yung ibang user na hindi daw nakapag-register. So nung tinry ko, ayun, I've registered the first player daw na register. So di ko na binasa kasi matagal pa naman yung nun. Okay. Weeklies, yun. So, check out nyo na lang yung weekly tournaments dyan after ng Expo. Kung di pa kayo sawa mag-unmatch, laro lang kayo dyan. Baka isukan nyo after Expo eh. May mga weeklies pa rin tayo most likely. Siyempre, hindi naman lahat nakapunta or available sa... Kunyari, hindi nakabili ng ticket, diba? Oo. Weeklies na lang. Oo. Pag waitlist, di nakalaro. Sorry na lang. Ayun. Buti na lang. Pwede na yata pwede na ba akong tumawa kasi nai-ticket na ako eh. Sige. Pwede na ba? Sige, tawa na. Tatawa na ako. Ha. So that's it guys for our episode. Once again, I'm Pat. And I'm Ace. I'm Russell. And always remember to maximize your deck before mag-resurrect. Thank you. Bye. Bye. See you sa Expo. See you.